Sa papasok na linggo, inaasahang isasalang na sa paglilitis ng impeachment court ang Article 1 o misuse of confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Kinapalolooban ito ng alegasyon ng misuse, misappropriations at irregular liquidation ng 500 million pesos sa confidential funds mula sa Office of the Vice President at 102.5 million pesos naman mula sa Department of Education o DepEd. Bago nag-adjourn ang impeachment trial nitong Miyerkules, mainit na tinalakay ng impeachment court ang issue ng pagbubukas sa bank at tax records ni VP Sara at ng asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Katwiran ng prosekusyon, mahalagang mabuksan ang nasabing mga records para i-substantiate ang umano'y unexplained wealth at ill-gotten assets na nakapaloob sa nabanggit na articles of impeachment. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Paniwala pa ng prosekusyon, dapat na mamayani ang constitutional duty ng Senado bilang impeachment court kaysa sa mga umiiral na confidentiality laws. Kabilang dito ang Bank Secrecy Law, National Internal Revenue Code at National Privacy Act. Pero mahigpit ang pagkontra dito ng legal team ni VP Sara. Paglalarawan ni defense lawyer Attorney Michael Poa, isang fishing expedition ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang nasabing mga dokumento. Mahalaga rin anya ang pagsunod sa due process base sa itinatakda ng batas. Inilimbawa ni Poa na huli na ng nangalap ng ebidensya ang prosekusyon para suportahan ang kanilang ikinakaso sa Vice-Presidente. Both with voluminous attachments, yet not one, attach a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Question ngayon kung maaari nga bang pasahan ng impeachment court ang pagbubukas sa nasabing mga dokumento. Sa ilalim ng Republic Act 1405 o Bank Secrecy Law, inilatag ang mga kondisyon para mabuksan ang bank records gaya ng written consent ng may-ari ng account, court order kung ang depositong pinag-uusapan ay sumasailalim sa litigasyon at inspeksyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung isinasangkot ang account sa specific predicate crimes. May tinakdaring panuntunan para pabuksan ang tax records kabilang ang taxpayer consent, kautusan mula sa Pangulo ng Bansa, congressional inquiry at audit process ng BIR. Sa ngayon ay wala pang nagiging pasya ang impeachment court sa issue at humingi ng panahon ng mga senator judges para pag-aralan ang usapin. Pero hindi maiaalis ang pangamba na kung pahihintulutan ang pagbubukas ng nasabing mga records ay magiging precedent ito para panghimasukan ang personal na account ng sinuman. At kung papayagan ito, ano na ang magiging proteksyon ng sinuman kung babaliwalain ang batas na magpoprotekta sa kanilang privacy. Ang tanong, ganito rin ba ang gagawing taktika para gipitin ang mga kalaban sa politika? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.